Amen. Praise the Lord. Magandang araw po sa bawat isa na nandirito ngayon na nakakapanood at nakakapakinig ng mensaheng ito. I believe that the Lord already prepared our hearts para sa napakagandang salita niya na atin pong mapapakinggan, mapag-aaralan ngayong araw na ito. So welcome to the fourth topic of our series for the month of November entitled Demolition Job, Tearing Down Demonic Strongholds. Naniniwala po ako na kung saan marami pong pinagpala, maraming pinagaling, maraming kinatagpo ang Panginoon, maraming pinatitibay at maraming mga tao na kung saan patuloy pong kinakatagpo ng Panginoon sa pamamagitan ng mensaheng ito. So ngayon pong araw na ito, everyone na nakakapakinig ngayon, na nakakapanood, patuloy nyo pong i-share itong link ng ating video ngayong araw na ito nang sa gayon tayo po ay maging pagpapala. Una tayo pagpapalain ng Panginoon at the same time we will become a blessing to others as well because you'll never know kung sino pa ang patuloy na matatouch ng Panginoon ngayong araw na ito. I believe in my heart na tayo po ay kakausapin ni Lord, babaguhin ng Panginoon, pero naniniwala rin po ako na may mga katatagpuin ng Panginoon na mga tao liban sa atin, mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin. So today, i-share po natin ito, bawat isa, kung sino man po yung mga kaibigan ninyo, kung may mga groups po kayo, i-share po natin ito because today, the Lord will do something amazing sa ating pong kalagitnaan. So let's get started. Paano maging makapangyarihan sa panahon ng kahinaan? Naranasan mo ba na ikaw ay dumadaan sa isang krisis sa buhay? Pero ikaw ay naghahanap ng kapangyarihan kung paano mo ito mapagtatagumpayan. Isa sa pinakamahirap na sitwasyon sa buhay ng isang tao, yung ikaw ay dumadaan sa isang krisis, at the same time, naghahanap ka ng lakas, naghahanap ka ng kakayahan. Paano mo ito mapagtatagumpayan? Marami po sa atin, dumaan tayo sa mga bagyo, dumaan ka sa crisis o yung power crisis na tinatawag. At mahirap po kapag walang kuryente. Maybe some of us today or some provinces or places na kung saan nakakaranas pa rin. So, although matagal na po na mga ilang araw na o linggo na dumaan po yung bagyo, pero yung iba pa rin siguro ay nakakaranas pa rin ng iba't ibang mga crisis dito, especially power crisis. Baka yung iba po wala pa rin kuryente o kaya hirap pa rin yung kuryente. Maybe some of you brown out. Alam naman po natin, pinagkaiba ng brown out sa blackout. Kapag brown out, ang ibig sabihin, mahina lang yung kuryente. Kapag blackout, ibig sabihin, wala talagang kuryente. So kapag mahina lang, andap-andap, brown out lang po tawag doon. Kaya lang nakasanayan natin sa Pilipinas, basta na wala kuryente, brown out sa atin yon. Okay, kapag malawakan, saka nagiging blackout. Pero in reality po, yun, brownout, ibig sabihin, limbawa, 220, tapos aandap-andap yung parang 110 lang yung nai-supply o kaya aandap-andap yung ating kuryente. Brownout po siya. Still, power crisis pa rin. Crisis pa rin talaga ito. So ngayon po, araw na ito, pag-aaralan natin, paano ba ako makakahanap ng lakas? Paano ba ako magiging malakas sa panahon na ako'y mahina? Parang oxymoron siya eh. Alam nyo, parang kabaliktaran ito, parang hirap iayos. Paano ako makakaranas ng kalakasan sa kalagitnaan ng kahinaan? Sa kalagitnaan ng crisis? And maybe, at naniniwala po ako with all of my heart, na kailangan natin ito ngayong panahon na ito, at na ating pinagdadaanan. Paano ako makakaranas ng kalakasan sa panahon ng kahinaan? Kaya yung iba po, talagang bumibigay na lang, sumusuko na lang, kasi nga, in reality, may krisis talaga. O kaya nahihirapan siya maging malakas, nahihirapan siyang magbago, kasi nga, dumadaan siya sa isang matinding pagsubok. But today, I believe that the Lord will give you hope, that the Lord will touch you, that the Lord will encounter you today sa pamamagitan ng kanyang salita. I want you to open your Bible with me in Mark chapter 9, verses 14 through 29. Mark chapter 9, verses 14 through 29. So babasahin ko lang po yung mga ilang portions dito, mga ilang verses dito, at yung iba po ay tatapusin na lang natin along ng ating pong pag-aaral ngayong araw na ito. Mark chapter 9, verses 14 through 29. Pero babasahin lang po natin ngayon hanggang 14 hanggang 18 lang po muna.
Mark chapter 9, verses 14 and 29. Verse 14, when they came to the other disciples, they saw a large crowd around them, and the teachers of the law arguing with them. Verse 15, as soon as the people saw Jesus, they were overwhelmed with wonder and ran to greet him. Verse 16, what are you arguing with them about? He asked. A man in the crowd answered, Teacher, I brought you my son, who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. Verse 18, whenever it seizes him, it throws him to the ground, he foams at the mouth, gnashes his teeth, and become rigid. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. But they could not. Yung may hiniling sa'yo pero hindi mo kaya. Yung may gustong ipagawa sa'yo pero hindi mo alam, mabigat to, and they could not. Matinding krisis po ang nangyari dito sa passage na yun. Actually, the prior passages was the revealing of the glory of Jesus. At ang tawag doon, yung mga naunang mga verses dito, ito po yung transfiguration. Kung tawagin nila, doon sa bundok, sa mountain of transfiguration. Sa transfiguration na ito, kasama ni Jesus Christ, sometimes they call it his inner circle. But ang kasama ni Jesus Christ dito sa transfiguration na ito, si Peter, si James, and si John. So nung binanggit yung verse 14, and when they came to the other disciples, ibig sabihin, hindi yun yung 12. Yung 9 yung inabutan nila. Kasi kasama ni Jesus Christ dito, yung 3 na disciples niya. So inabutan yung siyam dito, at nung nakita ni Jesus Christ, ang daming mga tao na nakapalibot sa kanila, kasi mayroon doon teachers of the law, nagdidebate sila, nag-argue sila nung siyam. Anong nangyaring problema? Actually, ulitin ko dito po, transfiguration ito. Pag sinabing transfiguration, yun po yung sinama si James, si Peter, James, and John, at nanalangin ng Panginoong Kristo, tapos nag-shine yung pangangatawan, yung katauhan ng ating Panginoong Hesus. Tapos lumitaw doon si Moises, si Elijah, at kinausap ang ating Panginoong Hesus, at yung may boses silang narinig, tawag kay Jesus Christ ay Son, so naniniwala tayo na yung God the Father yon, na kung saan yun din yung boses na narinig during the baptism of Jesus Christ. At alam nyo po, itong transfiguration na ito, actually, until now, major festival pa rin siya sa Roman Catholic Church, sa Orthodox Church, at sa iba pang mga grupo. Major talaga na festival, itong transfiguration na ito. Actually, they call it Feast of the Transfiguration. So ito yung background niya. Okay, galing sila dun sa lugar na yon, talaga nagningning ang Panginoon, nakita ng mga 3 disciples niya, yung kakaiba, biruin mo si Elijah, si Moses, tapos yung God the Father, kinausap si Jesus Christ. What an experience. Talagang grabe yung kapangyarihan, yung power experience dito. Kaya lang pagdating ngayon sa baba, eto ngayon ang malaking problema. May krisis naman sa kapangyarihan. Doon sobra-sobra sila, napakatindi ng kapangyarihan na naranasan nung 3 disciples, pero pagbaba nila, malaking kaguluhan yung nangyayari. Nakita nila na yung disciples ni Jesus Christ, yung siyam, ay may argument. At napaligiran sila ng mga tao na ikipag-argue sila sa kanila, yung mga scribes or yung teachers of the law. Kasi may isang na demon-possessed na bata na kung saan hindi nila matulungan. Yung sinabi kong power crisis. Merong sinaniba ng matinding demonyo dito na kung saan hindi makapagsalita yung bata, napapahirapan yung bata, mamaya po makikita natin yon. Tapos wala silang magawa. But they could not. But they could not. Kaya nga po yung pag-aaralan natin ngayon, paano maging makapangyarihan sa panahon ng kahinaan? Sa panahon na ikaw ay may krisis, sa panahon na mahina ka, they could not. Wala na ako magawa, tapos may magagawa pa ako. Para yatang kabaliktaran, tandaan natin, sa isip mo, marahil ay imposible.
Sa isip at pananaw ng ibang tao ay imposible. Pero tandaan natin, sa Diyos walang imposible. So ngayong araw na ito, join me in our message today entitled Experiencing Spiritual Power. Experiencing Spiritual Power. Paano tayo magiging makapangyarihan sa panahon ng kahinaan? Sa panahon na kung saan matindi yung kilos ng kaaway sa ating kapaligiran. And dito po sa passage na ito, makikita natin that there are 4 types of people during power crisis. There are 4 types of people during power crisis. Katulad po minsan ng tinuturo ko sa mga leaders, alam niyo po may 3 uri naman ng mga tao sa panahon ng pandemic, sa panahon ng crisis. Pag tama ng crisis, pag tama ng pandemic, lilitaw dyan yung iba't ibang uri ng mga leaders. Ang tawag natin doon, una yung frozen leader. Nung nagkaroon ng pandemic, hindi alam ko anong gagawin, hindi na nakakilos. Wala nang service na ginawa, wala nang ginawa, naghihintay na lang ng pagbabalik, hindi ng Panginoon ng regular na pananambahan. Wala sila, kumbaga frozen leaders ang tawag dito, na stuck na sila sa sitwasyon na yon. Meron naman mga tinatawag na hesitant leader, yung pangalawa. Ibig sabihin ng hesitant leader, yung alam naman yung gagawin pero hindi magawa dahil natatakot, nag-hesitate siya. Kaya wala rin nangyayari. At yung pangatlong uri ng leader during crisis, yung tinatawag na agile leader. Ibig sabihin, mabilis siya mag-isip, mabilis din siyang gumawa at kumilos. Kasi crisis siya, hindi kinakailangan mag-aaral ka pa na napakatagal nito. Mamamatay na yung mga tao, kaya wala nang magagawa, babagsak na yung organization mo. So kinakailangan ng agile na leader, mabilis mag-isip, mabilis gumawa ng paraan, mabilis gumawa ng solusyon. So dito rin, nung panahon ng crisis na ito, may power crisis Ngayon, lumitaw yung 4 na uri ng tao during power crisis. So naniniwala ako, kausapin tayo ni Lord ngayong araw na ito. Tingnan natin, lalo na itong pag-aaral natin, narrative ito, kwento. Ibig sabihin, pwede natin makita yung ating sarili, makita natin yung ating paligid, at tayo magbulay-bulay ngayong araw na ito. At naniniwala ko na hindi lang tayo matututo, higit sa lahat, tayo po ay mababago. Sino po sa inyo naniniwala ngayon, magiging makapangyarihan ka sa panahon ng iyong kahinaan? Don't ever tell me na may kahinaan. Lahat tayo may kahinaan. Pero tiyak ngayong araw na ito, bibigyan ka ni Lord ng kalakasan, pagtatagumpayin ka ng Panginoon, palalayain ka ng Panginoon, pagagalingin ka ng Panginoon. If you believe that right now, can you type the word Amen? Declaring na kung saan sinasabi mo na ako'y magtatagumpay, ako'y lalakas, may pag-asa ako, may magandang mangyayari sa akin ngayong araw na ito. Come on, just declare it. Type the word Amen ngayong araw na ito dyan sa comment section, at may katatagpuin ng Panginoon ngayong araw na ito. Experiencing spiritual power. Lalo na sa panahon na may power crisis. Paano ko mararanasan ito? Anong dapat kong gawin? So, 4 na uri ng tao sa panahon na may power crisis. Number 1, in verse 14, when they came to the other disciples, ito na, pagbaba na nila, they saw a large crowd around them, and the teachers of the law arguing with them. Unang type ng tao during the power crisis, number 1, is the fault finders. The fault finders. Meron po akong application dito sa cellphone ko. Ang pangalan ng application na yon ay fault finder. Pero hindi po yung mali. Ibig sabihin naghahanap ng fault line. Kapag may fault line, hahanapin nung application na yon. Bawa, ikaw ay nakatira dito, baka nakatayo yung bahay mo dun sa fault line, hahanapin mo yung fault line. Kaya ang galing fault finder ang tawag. Ito naman, talagang hindi fault line ang hinahanap. Kamalian ng iba yung hinahanap. Kung saan sasablay. So ito po yung mga teachers of the law arguing with the 9 disciples of Jesus Christ. Kasi nga may hindi nagawa Yung mga disciples ni Jesus Christ, may weakness May crisis, may power crisis. Sabi, palayasin, humingi ng tulong yung tatay, pero hindi nila nagawa. No doubt. Ito yung mga scribes, ito yung mga religious delegation, yung mga religious leaders, na kung saan naghahanap ng butas kay Jesus Christ. Kaya wala si Jesus Christ. Kung hindi nila mahanapan ng butas si Jesus Christ o ng kamalian, baka sakaling makasingit sila dun sa mga tao ni Jesus Christ, sa mga disciples ng ating Panginoong Jesucristo. Why? Nag-fail kasi yung mga disciples niya, na kung saan pagalingin
yung batang ito, yung batang naaalina ng masamang spirito. At nakita nila, pambira, sablay sila dito. Hindi nila kaya. Nakakita ngayon ng krisis, nakakita ngayon ng opportunity itong mga ito para i-assassinate yung calling o yung authority ni Jesus Christ at ng kanyang mga disciples. Kaya sila yung mga, ang tawag ko dito sa mga fault finders na ito, dito sa mga teachers of the law, sa mga Pharisees na ito, yung mga spiritual abangers. Ito yung mga spiritual abangers, ito yung mga detractors na kung saan nag-aabang lang ng flaws sa failure ng mga tao. Tiyak yan, may maaabangan ka, may makikita ka na failure ng isang tao kasi hindi naman perfect eh. Even religious leaders, even yung mga matured na tao, kapag nag-abang ka ng kamalian yan, may makikita ka, seek and you shall find. Kapag naghanap ka talaga ng kamalian sa isang tao, kahit na napakabait niyan, kahit na napakabuting tao niyan, kapag nag-abang ka ng kamalian niya, ng flaws niya, tiyak yun, makakakita ka. Kaya lang, baka puro yun na lang ang nakikita. Kaya ito yung lumitaw ng panahon ng krisis, pagkakataon nito, kaya mga fault finders ito, naghahanap sila ng butas o maipipintas, pero wala silang itutulong. Wala nga silang ginawa, hindi nga nila pinalaya yung lalaki. Ang ginawa nila, during the power crisis, sila ay naghanap palalo, nagdagdag pa sa kamalian, nagdagdag pa sa problema. Itong mga fault finders na ito, magaling maghanap ng sablay ng iba. Actually, they are experts in finding faults, but poor in finding strengths. Expert sila sa paghahanap ng sablay at kamalian ng iba, pero weak sila pagdating sa paghahanap ng kalakasan ng iba. Kapatid, kung ganito ka, instead na maranasan mo yung glory ng Panginoon, puro stress lang ang mararanasan mo kasi ang hinahanap mo, yung sablay. Sablay ng isang tao, sablay ng isang organisasyon, sablay ng isang pamahalaan, kasi kahit nagaano kagaling, maghanap ka ng pinakamagaling na leader sa buong mundo. Tingnan mo, tutukan mo, maging fault finder ka. Tiyak yun, makakahanap ka ng mali. Ang problema doon, baka mas stuck tayo sa ganong klaseng karakter. At puro, alam mo yun, napaka-toxic na nating kasama. Talagang, syempre, yun ang hinahanap mo eh. Kung yun ang hinahanap mo, baka yun lagi ang matagpuan mo. Kasi tiyak yan, makakahanap nga nun. Ang problema, baka hindi mo na maranasan yung kapangyarihan. Kasi fault finder na lang yun. Remember, church, that there will always be skeptics. Tandaan na lang natin. Ito naman bilang mga anak ng Panginoon, there will always be skeptics. Why? Sabi sa John chapter 12, kasi meron silang hard hearts na tinatawag. Kaya meron mga taong skeptics, laging naghahanap ng kamalian ng iba. But I pray and I challenge everyone, don't be like these fault finders. Kasi hindi ka makakaranas ng matinding kapangyarihan sa panahon na kung saan ikaw ay may kahinaan o may problema na pinagdadaanan. Number 2, sa 4 types of people during power crisis. Verse 15, as soon as the people saw Jesus, nung pababa na si Jesus Christ, sa Mount of Transfiguration, kasama yung mga disciples na, nung makita nila si Jesus, ano nangyari? They were overwhelmed with wonder and ran to greet Him. They were overwhelmed. Mamaya mapakita, na-amaze sila, na-overwhelmed. Grabe. Teka lang, ba't na-overwhelmed? Yun yung papakita natin mamaya. But pangalawang uri ng tao during power crisis, number 1, ito yung mga fault finders. Number 2, are the fanatic followers. Fanatic followers. Sumusunod ito kay Lord. Kaya lang, fans lang sila ni Jesus Christ. Fans lang. As soon as the people saw Jesus, hindi disciples people saw Jesus, yung crowd, they were overwhelmed with the wonder and ran to greet Him. Imagine mo na lang, may isang sikat na artista o personality, tapos biglang dumaan, dinumog siya, yun yung mga yun. Tapos may picture, halos mahimatay, ito yung mga yun. Fanatic talaga na followers. Fanatic followers. So na-amaze sila sa glory ni Jesus Christ. Ulitin ko, may power crisis Hindi nila mapalayas yung masamang spirito, hindi gumagaling yung bata. May problema.
Lumitaw yung mga fault finders. Pangalawang lumitaw, yung fanatic followers. Na-amaze sila, na-overwhelmed nung makita nila ang Panginoong Kristo pagbaba doon sa Mount of Transfiguration. Why? Why? The logical answer dito sa passage nito, bakit sila na-overwhelmed doon sa wonder at biglang na-amaze sila, is because yung pananamit siguro, o malamang naniniwala ako because of the clothing of Jesus Christ. Maybe it is dazzling, kumbaga, ito ay nagniningning. Why galing siya tapos yung mukha ng Panginoong Kristo, malamang ay nagniningning. Nangyari ito sa Exodus chapter 34, verses 29 hanggang 30. Pagbaba ni Jesus Christ, dun sa bundok, nag-shine yung mukha ni Moises. At yung mga Israelita, nakita talaga, bakit? Kinatagpo kasi ng Panginoon si Moses dun sa bundok na yon. At parang ganun na ganun din yung nangyari. Kaya parang na-amaze sila, nagniningning yung damit, nagniningning yung muka ni Jesus Christ. Biruin mo, grabe ba naman Nakita yung kinikilala nilang leader at that time, Moses, Prophet Elijah. Tapos may voice pa ng Father na narinig sila. Pagbabang gano'n, nagniningning talaga. Kaya yung verse 15, as all the people saw Jesus, they were overwhelmed with wonder. With wonder and run to greet Him. So napapansin natin, ito yung mga fans they saw Him. Una, they were amazed. Tapos nagtakbuhan, pangatlo, at grinit ng Panginoong Kristo. Fun na fun. Nasa fun mode. Ba't sila yung mga relihiyosong tao lang? Kasi iba yung namanghalang, yung sumunod lang, pero walang napala kay Jesus. So don't just become fanatic followers. Kasi magkaiba yung nasa fun mode ka Iba naman yung disciple ka ni Kristo Iba yung fun at iba yung disciple. Ang gusto ng Panginoon, disciple at hindi fans. Hello fans, hindi ganon. Ang gusto ng Panginoong Kristo dahil hindi pupunta sa langit pag fan ka lang. Galing talaga ni Jesus, grabe namatay sa krus. Grabe, nagpagaling. Nagligtas ang Panginoong Kristo. Ang galing talaga. Grabe. Tapos magtatayo mo siya ng rebulto. Si Jesus Christ. O kaya, sasabihin mo, Jesus, ipopost mo, Jesus, Jesus. But, they don't have personal relationship with the Lord. Ang mga fan kasi, they don't have personal relationship with the Lord. And they don't have personal encounter with Jesus. Maraming mga tao, kilala lang si Jesus. Fan lang sila ni Jesus. Sinusulat sa wall, Jesus, Jesus, Jesus. Kapag may lindol, in Jesus' name. Kapag may bagyo, in Jesus' name. Yung binabanggit, kaya lang, they don't have personal relationship with the Lord. Kasi para maging anak ka ng Diyos, tandaan natin, sabi sa John 1:12, yet to those who received Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. So tatanggapin mo si Lord, mananampalataya ka sa Kanya para anak ka, para disciple ka, at hindi ka lang fan. Hindi ka fan. Sana wag ka lang manatiling fans. Wag lang tayo manatiling mga fans ni Jesus Christ. Sana maging disciples tayo. Ibig sabihin mga learners, pupil. Ibig sabihin mga mag-aaral ng ating Panginoong Kristo. Kasi kapag fan lang, pag okay, pag malakas ako, pag okay ang sitwasyon, nandoon ako, wow, welcome, igigreet natin. Pero kapag inutusan ka na, sa panahon na ng kahirapan, o kaya kapag may mamagyat na sa sitwasyon, yung mga fans, mawawala yan. Huwag ka lang fan. Okay, sana hindi ka lang nasa fan mode. Sana hindi lang tayo yung katulad nito na namamanghalang kay Lord, pero hindi natin nararanasan ang ating Panginoong Kristo. Yan yung lumilitaw. Sa panahon ng power crisis, lilitaw dyan yung mga fanatic followers lang. Mga fans lang ni Jesus Christ. Sabi mo nga dyan sa comment section, wag kang fan. Wag tayong fan. Dapat disciple tayo ng Panginoon kasi hindi natin mararanasan. Napansin mo yung isa gumaling. Okay, may mararanasan na kapangyarihan dito, pero yung mga fans, mananatili lang fans yan. Unless mag-change, maging follower. Talaga, maging disciple. Pero pag fanatic follower, tignan nyo, pag fanatic follower, gumagawa naman talaga ng paraan Biruin mo, pumunta pa doon, tapos namangha pa, tapos tumakbo pa kay Jesus Christ. Fan na fan talaga. Wow, grabe. Kasi sikat na sikat at that time si Jesus Christ
Pero alam mo, kahit kilala natin si Lord, kahit number 1 fan pa tayo ni Lord, pero wala tayong relasyon sa Kanya, kahit na ipagsusulat natin pangalang Jesus, at kahit na bawat salita mo sa dulo lagi in Jesus' name, I love you, Jesus. Kahit na Jesus pa yan, pero wala tayong relasyon sa Kanya at hindi tayo disipulo ni Lord, hindi natin mararanasan ang kapangyarihan niya sa panahon ng kahinaan natin. Kaya sana wag lang fan. Pangatlo, ito magugulat ka dito. Verses 16 hanggang 17. What are you arguing with them about? Sabing ganon, what are you arguing with them about? He asked. Tanong ng Panginoong Hesus. Verse 17, tignan nyo itong maigi ha. A man in the crowd answered. Ito yung tatay. Teacher, I brought you my son, who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. Whenever it seizes him, verse 18, it throws him to the ground. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. Ito na, tignan nyo ito maigi. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. Niling ko yung mga disciples mo na palayasin itong masamang spirito, pero wala silang nagawa. Unang uri ng tao during power crisis. Nilitaw yan. The fault finders. Pangalawa, the fanatic followers. At pangatlo, the ghost fighters. Ghost, ibig sabihin, spirit. The ghost fighters. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. But they could not. So binalitaan sila ng tatay na ito na kung saan may problema. Sa kanyang anak, na kung saan sinasapian o talagang halos mamatay-matay na dito sa saping ito. Actually, description dito sa bata, tignan nyo po maigi. He is not able to speak because he had a bad spirit. Tignan nyo po yung maigi. He is not able to speak. So, sinabi na po natin noong nakaraan, may mga karamdaman na natural. Pero may mga karamdaman na demonic. Ito, hindi siya makapagsalita, hindi dahil sa natural, na sa kapanganakan niya. O kaya nangyari na lang ito na natural. Nangyari ito, hindi siya makapagsalita dahil sa masamang spirito. Because he has a bad spirit. Pangalawa, sabi dito, it throws him to the ground. So, hindi lahat ng bumabagsak dahil naka-encounter si Lord. Yung iba doon, na-encounter yung demonyo. It throws him to the ground. Meron naman kasing bumagsak, naka-encounter si Lord. Kaya, in fairness naman, lahat ng bumabagsak sa demonyo, sigurado ka sa demonyo si Apostle Paul. Nung naka-encounter niya si Lord sa road sa Damascus, hindi naman si Lord yun Pero hindi lahat, ito laman, hindi lahat ng bumagsak, na-encounter yung Holy Spirit. Yung iba, bad spirit. It throws him to the ground. It throws him to the ground. Pangatlo, sabi dito, the water comes out of his mouth, hindi tubig ito. He foams. Doon sa ibang translation, magtatanghali na kasi, pero pasintabi. Ito yun, bumubula yung bibig niya, parang nalalason. Ito yun. Hindi siya nalalason. Dahil nakakain siya ng lason, may nakain siya, may pumasok sa katawan niya na kung saan hindi magandang pagkain. Siya, bumubula yung bibig niya dahil may pumasok na masamang spirito sa kanyang katawan. Ano ba? Nakalagay dito, he bites his teeth together or grinds his teeth. Pero yung nagda-grind, nagngangalit yung ngipin niya, parang sa impyerno daw. Kaya nga sabi nung iba, di ba sa impyerno, description doon, nagngangalit ang ngipin. Sabi daw, paano daw nagkangipin sa impyerno? Nabigyan ka nga ni Lord ng ngipin dito, ibibigyan din sila ni Lord ng ngipin sa impyerno. Kaya nga sabi ko, may katawang panlangit, pero may katawang pang impyerno. May kikreate si Lord na katawang panlangit. Nasa School of Discipleship po natin yan. May katawang panlangit, pero may katawan din na i-create pang impyerno. Pero ito, wala pa sa impyerno, pero mala impyerno na yung buhay niya. He bites his teeth together. Kaya yung mga demonyo, wala pa sa impyerno, nagpa-practice na sila. Yan na yung galing nila. Kaya minsan, gusto natin pumunta ng langit, make sure ang preparation mo, panlangit at hindi pang impyerno. Dahil maraming mga tao gustong pumunta ng langit, pero ang preparation ng ginagawa, pang impyerno, wag ganun. Sabihin mo dyan sa comment section, wag ganun. Magdodoktor ka, preparation mo, pagpupulis. Hindi pwede.
Kinakailangan, gusto mong pumunta ng langit, panlangit, pero mapapansin mo, yung impyerno, whether, lalo na kapag sila ay nagmamanifest, nagpo-possess, ganun din. Ang gagawin, naggangalit. Panglima, napapansin natin, becomes rigid. Sabi sa ibang translation, then his body seems dead. Ganyan ang gagawin ng demonyo sa isang tao, magmimistulang patay. Basta kahit nga sa iba hindi man karamdaman, pero hindi pa kikilusin ng demonyo. Gagawin tamad ng demonyo eh. Yung parang paralyzed. Kaya pag masyado ka nang kinakain ng katamaran, teka lang, i-rebuke mo yan. Baka magmistulang patay ka, yung walang ginagawa. Kasi gusto ng demonyo, unproductive ang isang tao. Eh bakit niya papatayin itong sinasapian niya? Para maging unproductive ang buhay nito. Para walang magawa, para maging problema lang siya. Napansin mo, pinuproblema siya ng tatay niya mula pagkabata pa. Itong taong ito. Then his body seems dead. Seems dead. Ito ngayon nangyari. Doon sa last sentence. Sa Easy English Version. I ask your disciples to send the Spirit out. Ito na. Inask ko yung mga disciples mo. Yung mga ghost fighters. Na yan. To send the Spirit. Spirit, ghost. Out of him. But they were not able to do it. They were not able to do it. So, hindi pala lahat ng ghost fighters mananalo. Hindi pala lahat ay makakalaban ng tama. Ito na lang yung inaasahan eh. Kasi wala nga si Jesus Christ sa ibang disciples. Itong siyam na ito, na disciples ni Jesus Christ, ano pa rin naman, nag-ministry pa rin naman. Kaya lang, walang magawa. Why? Bakit kaya wala silang magawa? They could not. Tama naman, kasi sila na lang ang inaasahan eh. Kaya lang, bakit sila nag-fail? Bakit hindi nila napalayas itong demonyong ito? At bakit sila nag-fail sa kanilang ministry? What did they fail? Why did they fail? Itong siyam na ito na disciples ng ating Panginoong Kristo. In the first place, listen to this. In the first place, may experience naman sila. Tandaan natin, Mark chapter 9 ito. Kung babalik ka doon sa Mark chapter 6, ito experience nila. Basahin natin Mark chapter 6, verse 7. Tapos verses 12 hanggang 13. Verse 7, tignan nyo. He called the 12 disciples together and sent them out 2 by 2. Okay? Ito na susunod. He gave them authority over the evil spirits. Binigyan sila ng authority ni Jesus Christ sa evil spirits na palayasan. Bawa sinabi, lumayas ka masamang spirito. Authority yun eh. Lalayas yun. Tingnan nyo, verse 12, saka 13. Verses 12 and 13. So they went out and preached that people should turn away from their sins. Nag-preach sila ngayon ng repentance. Kasi pinag-preach sila ni Jesus Christ. 13, ito na. They drove out many demons. Oh, kaya nila. They drove out many demons. Ghost fighter na sila dati pa. They drove out many demons and rubbed olive oil on many sick people and healed them. But pagdating ng yung chapter 6, may experience na sila na magpalayas ng mga samang spirito at magpagaling. Pero pagdating ng verse 9, they could not. Napansin ko lang, they have ministry, but were not able to minister. Ingat tayo dyan, may ministry ka pero hindi ka nagbi-minister. Naunawaan po natin. Tagasunod tayo ng Panginoong Kristo. Ang tawag sa'yo, fisherman, pero hindi ka nangingisda. Di ba nung tinawag sila, I will make you fishers of men. O fishers of men pala tayo, bakit hindi ka nangingisda? Ba't walang isda? They lack spiritual power. Ang isang mananampalataya, tandaan po natin yan, tayo ay sinave ng Panginoon for us to be used by God to save others as well. Kaya sabi sa book of Jude, snatch others from the fire and save them. Pero yung tawag sa atin, fishers of men, pero hindi tayo nangingisda. Teka lang, balik tayo sa trabaho natin. Kaya lang problema, baka we lack spiritual power. Okay, baka we lack spiritual power. Kaya sabi dito, after verse 28, balik tayo doon, and 29, after Jesus has gone indoors, his disciple, actually, kung pa-fast forward pala tayo dito sa verses 28 and 49. Eto ngayon, nung fast forward muna tayo. Di ba may experience na sila? Binasa ko sa Mark chapter 6.
Mamaya dyan, nung gumawa na si Lord ng kamanghamanghang bagay, napalayas niya ng masamang spirit, ito yung dulo. Sabi nun, nung pumasok na sila sa kwarto, after Jesus had gone indoors, His disciples asked Him privately. Yung wala makakarinig, kasi pahiya sila eh. Hindi pahiya onti eh. Ang laki ng kahihiyan. Yung mga disciples mo, yung mga ministers mo, hindi naman naka-ministry. Wala namang ginawa. Tinanong si Jesus Christ, sabi ng Siyam, why couldn't we drive it out? Bakit di namin napalayas? Dati ginawa naman namin yan ah. Kagagawa nga lang, verse 6 chapter 6 eh. Why couldn't we drive it out? Ito ngayon reply ni Kristo. Verse 29, He replied, this kind can come out only by prayer. This kind come out only by prayers. Tandaan natin, hindi porket ghost fighter ka, hindi porket tayo ay kalaban na masasamang spirito at kinakaya-kaya natin sila dati, ganun na lagi laban. May mga ilang lessons dito, at least dalawa. Una, hindi pare-pareho ang uri ng kalaban. Sinabi dito sa passage, this kind. Therefore, there are different kinds of demonic spirits. Maybe iba-iba ng lakas. Di ba napansin natin? Minsan iba-iba ng kakayahan. Hindi naman lahat pare-pareho eh. Di ba sinabi natin may mga territorial spirits na nakaraan. Binanggit na natin, pinag-aralan natin. Merong prince, meron iba't iba. Kaya nga sa Ephesians chapter 6, maybe next week, pag-uusapan natin yon, makikita natin may iba't iba na level. May iba't iba na rankings na tinatawag. So dito, this kind, ibig sabihin, hindi pare-pareho ang uri ng kalaban. Pangalawa, hindi pare-pareho ang uri ng pakikipaglaban. This kind can come out only by prayer. Dati, yung authority na binigay ni Lord, layas, ganon. Pero hindi lahat ganon. So kapag ikaw ay nakikipaglaban, dapat tatandaan mo, hindi pare-pareho ang kalaban. Hindi yung nakalaban mo sa boxing noong nakaraan, yan lagi yung kalaban mo sa boxing. Kaya pag-aaralan mo yung kalaban mo. Kapag ikaw ay fighter, hindi yung itutulog mo na lang. Pag-aralan mong maigi yung kalaban mo. Hindi pare-pareho. Pag-aralan mong maigi kung ano yung kinakaharap mo na problema, na challenges, hindi pare-pareho. Ngayon, kapag pare-pareho ang atake mo, hindi ka magwawagi. Pangalawa, syempre, hindi rin pare-pareho ang pakikipaglaban. Dito sinabi niya, dati uutusan mo lang ng gano'n, layas, alis, labas. Dito sinabi niya, this kind can come out only by prayer. Actually, sa ibang mga manuscripts nakalagay doon, can come out only by prayer and fasting. Hindi pare-pareho ng laban ang gagawin mo. Kaya hindi porket may laban ka ngayon, pare-pareho na yung uri ng pakikipaglaban mo, kapatid, baka magaya ka dito sa kanila. At sasabihin na lang sa'yo, they could not. Walang nagawa. Wala ka talagang magagawa kapag hindi mo pinag-isipan ng maigi itong laban na ito. Ghost fighter lang, pero na kung saan, hindi tandaan natin, hindi lahat ng lumaban nanalo. Hindi lahat ng napagod, nagtagumpay. Hindi lahat ng pinawisan, may inani. Kasi hindi lahat pare-pareho. Hindi pare-pareho ang uri ng kalaban at hindi pare-pareho ang uri ng pakikipaglaban. Kaya sabi ni Jesus Christ sa verse 19, you unbelieving generation. Jesus replied, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy to me, you unbelieving generation. Parang lahat na sila tinamaan doon. Kasi kung mayroon naniniwala, di sana yung mga, kung nanampalataya yung mga teachers of the law, di sana sila nakapagpalayas. Kung nanampalataya lang, kung okay sana yung mga crowd, di sana napalayas nila. Kung okay sana yung disciples, di sana napalayas nila. Kaya si Lord, tinamaan sila lahat. You unbelieving generation. How long shall I stay with you? Why? Alis din ang Panginoong Isus eh. How long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Sabi niya gano'n, sige na, bring the boy to me. Sabi ni Jesus Christ, bring the boy to me. At nung mapapansin natin ito,
kinausap ng Panginoon yung tatay. Kinausap ng Panginoon yung tatay. At dito makikita natin na yung tatay, unti-unting lumitaw yung kanyang kalooban. Pero mapapansin natin dito, alam niyo po, kaya nag-fail itong mga ghost fighters na ito because they lack spiritual discipline. Because they lack spiritual discipline. Ano sabi natin doon? This kind can come out only by prayer. Kasi dati, layas, nasanay na sa ganun laban. Kalimutan nila, may laban pala na kailangan mag-prayer and fasting ka. Nawala yung disiplina. Kahit malakas ka dati, wala kang spiritual discipline, walang mangyayari. Huwag mong kalilimutan, kapatid, yung personal relationship, prayer, communication with God. Kasi baka masyado na tayong, alam mo, nagtatrabaho, masyado na tayong napapagod. Parang yung pumuputol ka ng puno, una matalim yung axe mo. Kaya mo pumutol ng 10 puno sa isang araw. Kinatagal-tagal, kumukonti ng trabaho mo, kumukonti ng kakayahan mo. Why? Napurol na. So you have to sharpen your axe. Handaan po natin, tayo po ay nasa spiritual battle. So kinakailan, spiritual din yung atake natin. Pero hindi laging ganun. Dapat balik pa rin. Baka pagod na sa ministry, nakalimutan na natin yung, alam mo yung ministry with, alam mo yung may ministry na tayo, pero nakalimutan na natin yung personal relationship natin sa Panginoon. Kaya sabi dito, hindi lahat, puro ganyan. This kind can come out only by prayer. Kaya kapag walang disiplina ang isang tao, marami siyang hindi mapagtatagumpayan sa buhay. Fighter ka lang pero hindi ka mananalo. Ulitin ko, hindi lahat ng lumaban nanalo. Kaya kapag ikaw ay fighter, you must always discipline yourself. Come on, just type the word discipline right now. Sabi mo disiplina o discipline, i-type mo yan ngayong araw nito, i-declare mo yan. Ngayong araw nito, baka may makabasa dyan. Discipline, discipline, discipline. Kapatid, disiplina ang kailangan para tayo magtagumpay. Kasi kahit na matagumpay ka kahapon, hindi mo dinisiplina ang sarili mo, kapatid, lalaban ka lang pero hindi ka mananalo. Mapapagod ka lang pero wala kang accomplishment. Mapapagod lang. Lastly, verse 19, eto na kamo. Sabi dito, you unbelieving generations, Jesus replied, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy to me. Verse 20, so they brought him. When the Spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into a convulsion. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. Pang-apat na uri ng personalidad na lumilitaw during power crisis. Ano yung una? The fault finders. Pangalawa, the fanatic followers. Pangatlo, the ghost fighters. And then lastly, the miracle worker. The miracle worker. Nagkwento ngayon yung tatay niya. Eto na. At dinala, sabi ni Jesus Christ, dali niyo sa akin yung bata. Ngayon nung dinala yung bata, pagdating nila, nag-alburuto ngayon yung demonyo. Na-recognize ng demonyo na si Jesus Christ yon. Di ba? Kilala naman ng demonyo si Jesus Christ eh. Kaya nga hindi lahat na nakakilala kay Jesus. Kristiyano. Yung iba demonyo. O nadidemonyo. Jesus and attacks the boy again. Biruin mo nandoon ng Panginoong Kristo, umatake pa. Ito. Umatake pa siya, nagpakitang gilas pa sa dulo. Tapos, mambira, nagduduwal-duwal pa doon, nag-iikot-ikot pa. Nakakaawa talaga yung kanyang kalagayan. Kaya lang, nagkaroon ng question si Jesus Christ. Kasi gustong mapalabas ni Jesus Christ yung tunay na kalagayan ng pananampalataya nung tatay. Tingnan niyo sa verse 21. Jesus asked the boy's father, how long has he been like this? How long? Gaano katagal na siyang ganyan? Ito, tignan niyo itong maigi. Sabi dito, from childhood, he answered. From childhood. Bata pa lang po siya. Ganyan na po siya. Verse 22. It has often thrown him into the fire. Tignan niyo itong maigi. Tinatapon siya ng masamang spirito dun sa apoy or water to what? To kill him. So isang trabaho ng demonyo, hindi ka lang takutin, patayin ka. Pinag-usapan na natin noong nakaraan yan. It's like a roaring lion. Gusto talagang i-devour yung mga tao. Fire or water to kill him. But, sabi, eto na, sabi ng tatay, but if you can do anything, sabi niya dito, if you can do anything, take pity on us
and health. So dito ngayon, sa tanong ni Jesus Christ, gaano katagal na, ganito ba, bata pa lang po siya, ganito siya pinapahirapan, pero kung, sabi niya gano'n, kung may magagawa po kayo, maawa po kayo at tulungan niyo po kami. So nakita dito ngayon ni Jesus Christ yung kondisyon ng pananampalataya ng tatay. If you can do anything. Kaya sagot ni Jesus Christ sa verse 23, if you can, ibig sabihin, hindi ka pa believe sa akin, may doubt ka pa, if you can, sabi ni Jesus Christ sa kanya. Jesus said, sabi ni Jesus Christ, everything is possible for one who believes. Immediately, the boy's father exclaimed, verse 24, I do believe. Wow, kaya lang may kasunod, help me overcome my unbelief. Umamin na yung tatay. Naniniwala po ako, pero tulungan niyo po ako mapagtagumpayan. Yung hindi ko paniniwala. Nag-rumble siya ngayon. Ang hirap pagsamahin niya yung nagra-rumble eh. Nakuha po natin yun. So may unbelief pala, itong tatay na ito. Oo, nung una naniniwala. Ito, napansin ko, pwede siguro nung una naniniwala. Kaya lang nung sumablay yung mga ghost fighters na disciple ni Jesus Christ, nung sumablay sila, para nabawasan, wala naman pala, hindi pala tututong mga to eh. Drawing. Ngayon, pagdating ni Jesus Christ, baka nahati na ngayon. Total, ito yung boss, kaya lang, baka ganito rin to. Baka puro ano lang to, pakitang tao lang mga to, baka puro salita lang mga to. Kaya sinasabi, sinasabi na itong tatay na ito, Lord, I do believe in you and in your power, but my faith is weak. Hindi lang maganda, inadmit niya, help me grow in my faith. Help my unbelief. Wow. Aminin mo na kasi na mahina. Aminin mo na kailangan mo ng tulong. Sabi mo nga dyan sa comment section, aminin mo na. Aminin mo, aminin. Lagay mo dyan, aminin mo na. My faith is weak. Sabi niyang ganon. Tulungan niyo po ako, help my unbelief. Ngayon, ito na, verse 25. When Jesus saw that a crowd was running to the scene, He rebuked the impure spirit. You deaf and mute spirit. Tignan niyo po ito. Ang tawag ni Jesus Christ dun sa masamang spirito, deaf and mute spirit. So may iba't ibang uri ng masamang spirito. May iba't ibang uri. Maybe ito yung trabaho niya. Gawing malademonyo. Yung iba naman, hindi malademonyo, pero pipigilan. Ito, gagawin sa kanya. Paglalaruan siya, pahihirapan siya. You deaf and mute spirit. He said, ito sabi ni Jesus Christ, I command you, come out of him, ang bigat nung kasunod, and never enter him again. Lumabas ka sa kanya, tapos wag ka nang babalik ulit. Kasi pwedeng bumalik, mas matindi pa. Yung mga kasama, pero wag ka nang babalik sa kanya. Pinahirapan mo na yung batang yan. Sa matagal na panahon, wag ka nang babalik. Ano nangyari? Verse 26. The spirit shrieked, convulsed him violently. Ito na naman, umulit pa. Tumira pa sa dulong-dulo eh. Kaya hindi porket okay na pinag-pray ka na, nagpabaya ka na. Kasi may atake pa may buntot pa yung bagyo eh. May buntot pa tong demonyong ito eh, di ba? The spirit shrieked, convulsed him violently and came out. The boy looked so much like a corpse that many said, tignan niyo po itong maigi, he's dead. But Jesus took him. He's dead. Gano'n na, tingin na sila eh. But Jesus took him by the hand and lifted him to his feet. And he stood up. Sabi ni Lord, huwag ka nang babalik. Siguro nagpakitang gilas for the last time. Nagmistulang patay yung bata. Pero muling nabuhay. Tandaan po natin, marami mang mga taong sasablay sa paligid natin. Marami mang mga tao na hindi kayang gawin yung gusto natin mangyari. Marami mang hindi kaya, pero may Diyos na may kaya na gawin ito. Tandaan po natin na sa panahon na hindi na kaya ng iba, makinig ka maigi, sa panahon na hindi na kaya ng iba, kaya pa ni Jesus. Why? He is a miracle worker. Kahit nagmimistulang patay na yan, kahit nagmimistulang wala ka ng pag-asa, kahit sinasabi ng iba na wala ng pag-asa yan, wala nang mangyayari yan, kahit makailang beses pa mo pang naririnig yan, o nakikita
ng iba sa buhay mo na parang wala ka ng pag-asa, ganyan ka na habang buhay, makinig ka maigi, naniniwala ako meron na kakanood ngayong araw na ito, na tingin sa'yo ng mga tao, wala ka ng pag-asa, na mistulang patay ka na sa paningin nila, na mistulang patay na yung nangyayari sa'yo, na mistulang, alam mo yan, patay ka na, hindi ka na makakakilos, hindi ka na makakabangon, na wala ka ng kapag-asa ngayong araw na ito, gusto kong malaman mo, sa kanila wala mang pag-asa. Sa panahon na wala nang kaya ang iba, na hindi na kaya ng iba, kayang-kaya pa yung ni Jesus. Why? He is a miracle worker. He is the greatest miracle worker, ang Panginoon. May magagawa si Jesus na wala na sa panahon na wala nang kayang gawin ang iba. Kaya naniniwala ako ngayon, may gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Maniwala ka. Because He is a miracle worker. Paano maging makapangyarihan sa panahon ng kahinaan? 4 ang lalabas dito. At sana wag kayong unang 3. The fault finders, hahanap lang ng mali, naghahanap lang ng kahinaan, hahanap lang ng sablay, yun nga mahahanap. Kasi tiyak yun, kapatid, makakakita ka lagi na negative. Kaya lang, toxic. Pangalawa, the fanatic followers. Fun lang, pero hindi naranasan yung kapangyarihan ni Lord. Pangatlo, the ghost fighters. Lumalaban lang, pero hindi na nanalo. And then lastly, the miracle worker. Doon ka mag-focus. Doon ka mag-focus, kapatid, sa Diyos na kayang gumawa ng himala. Ngayong araw na ito, tignan nyo yung dulong-dulo na sinabi dito. Nung sinabi, the boy looked so much like a corpse that many said he's dead. Grabe, you know? Pinahirapan ng demonyo, nagmistulang patay. But verse 7, tignan nyo, but Jesus took him by the hand and lifted him to his feet. And he stood up. Ikaw man itong taong ito, kapatid, na mistulang patay, walang pakinabang, nadumihan yung buhay, nababoy yung buhay, nakakasuka yung buhay, kinaiinisan yung buhay, kinaaawaan ng mga tao. I want you to listen to this very carefully. Jesus is still in the lifting up business. Jesus is still in the lifting up business. Kaya ka pa rin, kapatid, na buhatin ng ating Panginoon. Ikaw man ay nasa kabigatan ngayon, kaya kang buhatin ng Panginoon. Alam niyo po, noong nakaraan araw, nagkaroon nga po ng brownout, nandun po kami sa 10th floor. Napunta po ako sa church. So ready na ako na umakyat na maghagdanan. Kahit na 10th floor, nakakapagod pa rin yun, sakit pa rin sa paa. Alam niyo po, nagulat ako paglabas, bukas yung elevator, pero brown out sa amin. Brown out, tapos bukas yung elevator. Gulat ako kasi may generator. Na-imagine ko, sabi ko nga, no, kahit brown out sa amin, pwede pala na may power pa rin. Ay, hindi ka maigi, kapatid. Naibaba ako ng maayos ngayon, hindi na ako napagod ng matindi. Kahit na brown out sa buhay nyo, kahit na black out, kapatid, sa paligid mo, tandaan mo, kapatid, may kapangyarihan pa rin. Kapangyarihan ng ating Panginoon. He's the lifting up business. Kaya ka pa rin buhati ng Panginoon. Kaya kang hawakan ng Panginoon. Maybe some of you today nangangailangan ka. May pinagdadaanan ka, kapatid, nandiyan na yung kamay ng ating Panginoon. Ready kang buhatin. Ready kang pagpalain. Ready kang pagalingin. Sino ka man, ano ka man, nasuso ka man sa iyo, mundo, kapatid, ano man ang kalagayan mo, ang kamay ng Panginoon ay sapat para muli kang buhayin, muli kang bitbitin, muli kang baguhin, at muli kang ayusin. I want you to close your eyes right now. Or I want you to focus ngayong araw na ito sa presensya ng ating Panginoon. Katulad ka ba ng lalaking ito na kung saan helpless, powerless, or maybe nasa paligid na faithless? Ngayong araw na ito, kikilos ang Panginoon. Right here, right now. Right where you are. Today. Sinasabi mo na hihiya ka na sa kalagayan mo, sa pamumuhay mo. Talagang krisis, kapatid, sa buhay mo na matindi. Kapangyarihan. Wala kang magawa. Jesus is still in the lifting up business. Sino ngayon sinasabi mo, Lord, hawakan mo po ang kahinaan ko. Lord, hawakan mo po ang kahihiyan ko. Hawakan mo po, Panginoon, yung mga bagay na hindi ko kaya. Hawakan mo, Panginoon, yung sitwasyon ko, Panginoon, na kung saan ultimo ko nasusuka na. Ultimo yung ibang tao, Panginoon, pinapanood na lang ako, kinaaawaan na lang ako.
Maybe some of you, ayan ang pakiramdam mo ngayon, kinakaawaan ka na lang. At hindi ka nakahanga-hanga. At ngayong araw na ito, kapatid, give your life to Jesus. Pahawak mo yung buhay mo sa kamay ni Jesus. Gaano man yung karumi, gaano man yung kahina. Ano man ang sitwasyon yan, kapatid, kaya kang hawakan ni Lord. Di ka man kayang hawakan at tanggapin ng iba. But hahawakan ka ng Panginoon ngayong araw na ito. If somebody in this place right now, yan ang sinasabi mo, kapatid, Lord, take hold of me. Lord, may magmamahal pa kaya sa akin? Lord, may hahawak pa kaya sa akin? Lord, may magpapagaling pa kaya sa akin? Lord, may aayos pa ba sa buhay ko? Lord, may magliligtas pa ba sa akin? Let me tell you again, Jesus is still in the lifting up business. He lifted up this demon-possessed man and healed him, restored him, delivered him. If someone here right now, sinasabi mo, Lord, save me. Deliver me. If you're this person right now, gusto mo ng lakas galing kay sa Panginoon, sabayan mo muna ako sa panalangin ito at make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Confess mo si Jesus, kapatid, ngayong araw na ito. Yet to those who received Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Huwag ka lang fan, kapatid. Sana huwag ka lang nanood. Tapusin mo ito. Sana hindi ka lang fan. Sana maka-encounter mo si Lord. If you want to encounter Jesus today, pray this prayer with me. Right now. Tell it to Jesus, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I am a sinner. I admit that I am a sinner, But I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. You are my deliverer. You are my deliverer. You are my King. You are my King. You are my God. You are my God. And you are my Father. And you are my Father. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Ngayong oras na ito, kapatid, naniniwala ako sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang Panginoon ay sumasa iyo. Ano pang kapangyarihan ang kakayanin ng kapangyarihan ng ating Panginoon kung nasa sayo na siya? Receive the love of God today. Sapat ang kamay ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. I pray for peace which transcends all understanding right now. Forgive yourself because the Lord forgave you. Simula ka kay Lord. And for all of you right now, kapatid, palayain mo ang sarili mo sa guilt na yan. Because the grace of God is with you. He's forgiving you. And Father, in the name of Jesus, I lift up to you my brothers and sisters. Kung ikaw man itong taong ito, kapatid, na kung saan may nagpapahirap sa'yo na tingin mo hindi mo ma-discover. O kaya, kapatid, nahihirapan ka ng bumangon, tingin na nga sa'yo, mistulang patay ka na rin eh. Wala na nangyayari, hindi na umuusad yung buhay natin. Problema na lang tayo. Kahihiyan na lang tayo. O kaya kabigatan na lang tayo sa iba, sa gobyerno, puro hingi na lang, wala na tayo, hindi na tayo makatayo. O kaya hindi mo na kayang pagtagumpayan yung bagay na yan, yung struggle na yan. Father, in the name of Jesus, I lift up to you my brothers and sisters today. I pray for the God of heaven. I pray for the same Jesus. The miracle worker. The way maker right now to transform this person. To touch this person right now. In the name of Jesus, I speak for healing now. In the name of Jesus, I speak for freedom. In Jesus' name, may lumalaya ngayong araw na ito. May gumagaling ngayong araw na ito. Come on. Bawat isa ngayong araw na ito, if you want to encounter the Lord, just worship the Lord. Manalangin ka, kapatid. Lapit ka kay Jesus. Aminin mo yung kahinaan mo ngayong oras na ito. Aminin mo yung kahinaan mo. Sabihin mo kay Lord kung sino siya. I-declare mo kung ano ang kayang gawin ng ating Panginoon. With men, these things are impossible. But with God, all things are possible. Come on, just come to Jesus. Just worship Him today. Wherever you are, ano man ang kalagayan mo sa buhay, kapatid, ano man ang tingin sa'yo ng mundo, gagawa ang Panginoon ng paraan. Jesus is the same yesterday, today, and forever. The Lord is touching someone right now. Kahit na ikaw pa yung pinakamahina, kahit na ikaw pa yung pinakamarumi, kahit pa ikaw yung tawag nila walang kwentang tao, but sa kamay ng Panginoon,
Panginoon, babangon ka. Magkakaroon ka ng halaga. Come on, just confess Jesus Christ right now. Just worship Him today. May gumagaling, may lumalakas. May pinapalaya ng Panginoon. May pinapalaya si Jesus. Come on, declare it. Habang ikaw ay sumasamba, ikaw ay lumalaya. Habang ikaw ay sumasamba, ikaw ay gumagaling. Habang ikaw ay sumasamba, ikaw ay nagkakaroon ng kapayapaan. Come on, release it right now. Lahat ng karga, alis, layas, labas. Sa pangalan ni Jesus, kahabagan mo po ang kapatid na ito, Panginoon. Kahabagan mo po, Panginoon, ang pamilyang ito, Lord. Maawa ka. Maawa ka sa kanilang kinalalagyan, Lord. Maawa ka, Panginoon, sa kanilang kinasasapitan. The grace of God is here right now. Oh, God. Come on, just thank the Lord. Just worship Him. Light in the darkness. Worship Him for who He is, for what He has done and what He can do to you. Light in the darkness. Just lift up His name right now. Everyone. Come on, for the last time. Oh, God. Declare it. That is who you are. Come on, that is who you are. Who you are. Oh, Jesus. That is who you are. That is who you are. That is who you are. We declare right now, Lord, mahirap man sa tao, mahirap man sa amin, pero sa Diyos walang imposible. Walang imposible sa Kanyang kinalalagyan, Panginoon. Sa Kanyang kinasasapitan, sa Kanyang karamdaman, sa Kanyang kahinaan. With men these things are impossible, but with God all things are possible. Somebody is being saved right now. Somebody is being delivered. The peace of God which transcends all understanding is right here with you right now. Is touching you right now. In the name of Jesus. Salamat sa kalayaan. Salamat sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa panahon na mahina kami, napakalakas mo pa rin, Panginoon. Sa panahon na wala kaming magawa, ang dami mong magagawa, Panginoon. Kaya marapat lamang, Panginoon, na ibalik namin sa iyo ang aming buhay. Marapat lamang sa iyo, Panginoon, na mapapurihan habang nabubuhay, Panginoon. Kaya po sa iyo, sa Diyos na nagpapalaya, sa Diyos na nagpapagaling, sa Diyos na nagbibigay ng pagkakataon, sa Diyos na bumubuhay, sa Diyos na naglilinis, sa Diyos na gumagawa ng himala, sa iyo po pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Come on. Everyone, bigyan mo ng papuri ang Panginoon ngayong araw na ito. Kahit nasa comment section ka, purihin mo pa rin ang Panginoon ngayong oras na ito. Come on. Hello everyone, this is Miriam Kiambao Roberto. I'd like to invite you to join us on November 30 at the Women's Empowerment Webinar 2020 with the theme Girl Power.
This is being hosted by the Amazing Hope Christian Church International, and they aim to empower all women in all aspects of their lives. So I hope to see you on November 30, 2020. That's from 4 p.m. to 7 p.m. via Zoom and Facebook Live. If you want to register, just follow the registration steps at the Amazing Hope Facebook page. So I'll see you then, November 30, 4 to 7 p.m. Bye! Amen. So, sa mga kababaihan po dyan, okay, we have our Women's Conference. Maging excited po tayo at naniniwala po ako na may matinding message, may gagawin ng ating Panginoon. Kaya po dun sa mga hindi pa po nakapag-registered, registered na po kayo dahil mayroong matinding gagawin po ang ating Panginoon sa conference na yon. Okay, so this day, we are blessed by the Word of God at patuloy na kumikilos ang ating Panginoon sa kanyang kapangyarihan, even doon sa ating kahinaan, nandun ang kalakasan ng ating Panginoon. Okay? So, naniniwala po ako na sa ating buhay, sa ating journey po, kailangan po natin na magpatuloy, manampalataya sa lahat na nangyayari po sa atin dahil dadaan po tayo sa ating kahinaan, pero pagka meron po tayong Jesus sa ating buhay, patuloy tayo nananampalataya, naglilingkod sa Panginoon, yun po ang ating kalakasan. Patuloy na mararanasan natin ang himala, kaya ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. So God is always with us. Amen? Kaya kung ano ang sitwasyon mo kapatid, patuloy ka magpatuloy sa ating Panginoon, manampalataya ka lang dahil hindi ka iiwanan ng ating Panginoon. Okay? So we acknowledge po doon sa mga first time po natin. Okay? Kung ikaw ay first time kapatid, type ka lang ng new. Okay? Doon sa, para doon sa mga usher natin, some of the leader of the church, ma-approach po kayo. If you accept our Lord Jesus Christ in your life, okay? Type ka lang dyan na Jesus, dyan sa comment section. And some of our leaders approach you, okay? Para ho may makasama pa kayo sa ating journey sa ating Panginoon. Amen? At kung gusto nyo po na maging part ng ministry ng ating church. So may mga ministry po tayo ng ating church. Tayo ay patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Okay, habang nananampalataya tayo ay maglilingkod sa ating Panginoon. Just type ministry. Yan, para ma-approach po kayo ng connecting team natin. Okay, na mga usher para doon sa mga available, doon kung saan kayo pwedeng mga ministry na pwedeng maglingkod sa ating Panginoon. Okay? So, kung meron naman din po kayong prayer request, ayan. So, type lang po kayo dyan ng prayer. Okay? At pwede nyo na rin po isama yung prayer request nyo dyan para ma-approach po kayo ng some of the usher leader, ng intercessor ng ating church at sama-sama natin pagtulungan ang panalangin ng inyong idudulog natin sa ating Panginoon. Amen. So, patuloy po natin suportahan ang gawain ng ating Panginoon. Okay? Watch and share. Okay? So sa pag-share mo ng ating service, kapatid, hindi mo alam, okay? Ang kamag-anak mo, ang mga kaibigan mo, may matinding ginagawa, okay? Mapapakinggan nila, yun na pakinggan nating salta ng ating Panginoon, may ginagawa ang Panginoon sa kanilang buhay. Yung matagal mo nang pinagpre-pray, diba? Yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo, ito, yung pagkakataon natin din i-share, maranasan nila yung kapangyarihan, yung biyaya, yung kaligtasan, kagalingan ng ating Panginoon na nararanasan din natin. Kaya patuloy po natin suportahan ang ating online services. Okay, meron po tayong mga online services at ito po ay meron tuwing Wednesday. Young Pro, every 9 p.m. Suportahan po natin to in weekdays. Meron din po tayong Prayer Works, 9 p.m. in every Friday. At meron din po tayo in youth. Okay, alas 3 ng hapon po, doon sa mga, alas 2, ng Sabado, doon sa mga youth. Okay, patuloy natin suportahan. At meron po tayong alas 5 ng hapon para doon sa mga bata naman, sa kid church po natin. At ito po ang maganda, habang bata pa lang, patuloy na nandoon na sa gawain ng ating Panginoon, na habang lumalaki sila, okay, patuloy na lang nakikilala at nararanasan ng ating Panginoon. Amen. So ito po yung mga gawain po natin na patuloy tayo. Okay? Manampalataya sa ating Panginoon, sa ating buhay. Kasi talagang ganito po, okay, yung mga nangyayari sa atin itong taon na to, okay, talagang matindi ang pagsubok, okay, yung testing ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, pero hindi po,
kailan tayong pinabayaan ng ating Panginoon. Amen? So, patuloy po tayong manalangin. Let's close our eyes. Lord, marami po salamat ngayong araw na to sa iyong kadakilaan, sa iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming tinuturuan, Panginoon, para kami ay magpatuloy manampalataya sa iyo. However, Panginoon, sa mga pinagdadaanan po namin, ikaw po ang patuloy, Panginoon, kumilos sa aming mga buhay. Patuloy po namin maranasan ng iyong kapangyarihan, na minsan nakala namin na wala nang daan, wala nang mangyayaring maganda, pero Panginoon, dahil kayo po ay nandyan sa aming mga buhay, kami patuloy na nananampalataya sa iyo, Panginoon. Gagawa at gagawa ka ng paraan, Panginoon. Maipamalas mo lang ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagpapala, ang kagalingan, Panginoon, ang blessing, ang breakthrough sa iyong mga anak. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na nilalaan po namin ang aming mga buhay sa inyo. Mananampalataya, Panginoon, hanggang sa pagbalik mo, Panginoon, patuloy na samahan niyo po kami. Kapatid, if you are blessed this day, nayang kita na iangat mo ang iyong kamay to receive this blessing that kay friends in Numbers chapter 6, na every time ito, dinideclare ng lingkod ng ating Panginoon, just receive it. People of God, sons and daughters, servant of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. And may the Lord be kind and gracious to you. I receive. And may the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all this blessing in Jesus' name. Amen and amen. God bless everyone.